blood. 1, 2, 3, go. No weapon. Come on, church. 1, 2, 3, go. No weapon forms against you shall prosper. And every tongue that rises against you in judgment, you shall condemn. Ang ating mong pag-usapan sa umagang ito, gusto mong sabihin sa inyong may kapangyarihan ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, na kung saan yung ating mga kalaban, yung mga nagkokondem sa atin, sabay-sabay natin sabihin, tahimik. We're going to silence our enemy. Okay? We're going to study right now. Sabi mo sa atin mo, hindi tayo mananahimik dito na kung saan tahimik lang na wala tayong gagawin. Kundi ang pinapatahimik natin dito ay yung mga gawa ng kaaway sa buhay natin. Patatahimikin natin ang sakit karamdaman. Nandiyan kayo? Patatahimikin natin ang boses ng kaaway sa ating mga buhay. Patatahimikin natin yung mga condemnation, yung mga bagay na mga nagpapalayo sa atin sa pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi bakit? Hindi lahat ng narinig mo ay dapat paniwalaan. Some voices needs to be confronted, cancelled, and silenced in the spirit. Okay? Hindi lahat ng narinig ay dapat mong tanggapin. Are you with me, church? May mga boses na kailangan natin kumprontahin. May mga boses na kailangan natin i-cancel. Amen. At may mga boses na kailangan natin patahimikin sa Espiritu. And this is the season, listen to me, church, that the Lord is raising up sons and daughters who no longer listen to every voice, but those who know how to silence every voice that speaks against God's word and calling. Binabago ka ngayon ni Lord at ikaw ay itinatayo ng Panginoon. Hindi para pakinggan na yung tinig ng kaaway, kundi ikaw na ang maging boses ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Ikaw ang maging boses ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Panginoon. Ikaw ang maging boses ng biyaya ng Panginoon. Amen. Number 1 na kailangan natin patahimikin sa ating mga buhay. Sabi mo sa atin mo, siguhin mo ng malakas kapatid. Kailangan marinig mo yung message ni Lord ngayon. Kasi may mga boses na mas maingay pa kaysa sa boses ni Lord sa atin. Number 1, the voice that must be silenced, the voice of self-doubt. Yung tinig na laging nagsasabing, you're not good enough. Ito yung mga tinig na nagsasabing, you're not smart enough. You're not strong enough. At hanggang dyan ka na lamang. Yung boses na kung saan narinig mo sa iyong sarili, pero puro negative. May kausap ako ngayon. Amen. Punong-puno ka ng self-doubt. Bakit? Nakatingin ka lagi sa iyong nakaraan. Hindi naman ako nag-aral. Bagsak ako nung ako ay high school. Meron pa akong back subject sa gardening. Gardening pa. Gardening pa talaga. Yung self-doubt, pag tumitingin ka sa salamin, nakikita mo yung ilong mo magang-maga. At hindi masasabing ilong yung ilong mo kung hindi tutulo yung sipon. May kausap ako rito. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag ka masyadong seryoso, ha? Kailangan tanggapin natin yung Word of God. Hallelujah! Kasi may mga ilong parang putik na binato sa pader. Sumabog yung ilong. At minsan yung lagi nakikita mo, kaya puro ko self-doubt. Yung height ko hindi masyadong matangkad. Naiingit ka sa mga matatangkad. Puro ka self-doubt. Puro ka duda sa iyong sarili. Narinig mo yung, hanggang dito lang siguro ako. Pinanganak akong mahirap. Mamamatay akong mahirap. Alam niyo ba, maging mga dakilang lingkod ng Diyos sa Bible, dumating din sa kanila yung self-doubt. Pero kailangan ito'y patahimikin natin sa ating mga buhay. Amen. Tulad ni Moses, nung siya'y tinawag ng Panginoon, alam natin ang background ni Moses, lumaki siya doon sa kultura ng Egypt, siya'y inadapt ng isang prinsesa at ang kanyang kinalakihan ay yung kultura ng Egypt. Hanggang isang araw siya'y nakapatay ng isang Egyptian, tumakbo siya at siya'y nag-alaga na lamang ng tupa. Hanggang isang araw, nakakita siya ng isang punong nagdimingas, ngunit ang mga dahon nito'y hindi natutupok at narinig ng isang tinig na tumatawag sa kanya, Moses, Moses, upariwang yung sandaya sapagkat ang
lugar na ito'y banal. Tinatawag kita, pinili kita para gamitin, maging deliverer ng Israel. Anong sabi ni Moses? Who am I that I should go to Pharaoh? Moses said, I am slow of speech and tongue. Pero ano sabi ng Diyos? But God answered, who gave human beings their mouth, is it not I, the Lord? Imagine na si Moses na ginamit mightily ng Diyos, naghatid ng dagat. Praise God. Ngayon may mga pastor, imbis na hatid ng lagi na hatid church. Pero sabihin mo sa kanila mo, wala dito yan. In the name of Jesus. Amen. Si Moses na sinamahan ng Panginoon, yung kanyang tungkod ay naging ahas ng kanyang ibato. Ano man yung mga himalang sinabi ng Diyos sa kanya nagyayari. Pero bago siya humakbang sa calling, dumating yung self-doubt sa kanya. Sino ako para tawagin Lord? May mga kausap ako ngayon dito. Punong-puno ka ng self-doubt sa iyong sarili. Kakayanin ko ba ito? Talaga bang tinawag ako ng Panginoon? Talaga bang sasamahan ako ni Lord? Hindi naman ako magaling, hindi ako mahusay, hindi ako kapogian, hindi ako kagandahan. Tingnan mo yung katabi mo. Bakit ka naman ng konti? Bakit ka na konti? Pero totoo lang, marami sa akin, kinakain ng self-doubt sa kanilang mga buhay. So when you doubt yourself, you're actually doubting the one who made you. Pag puro ka duda sa iyong sarili, ang katotohanan, ang pinagdududahan mo, hindi na sarili mo, kundi ang Diyos na tumawag sa iyo. Kaya sabay-sabay sabihin sa self-doubt, tahimik. Sabihin mo, self-doubt, tahimik. Sapagkat ang sabi ng Bible, Psalms 139, verse 14, can we read it all together? 1, 2, 3, go. I am fearfully and wonderfully made. God called me. He equips me who He calls. Philippians chapter 1 verse 6, He who began a good work in me will complete it. Ang tumawag sa iyo ay Diyos na dakila at hindi siya mapapaya sa iyo. Ako naniniwala, tinako ka ng Lord sa lugar na ito para yung punong-puno ng doubt sa iyong isipan at puso ay iyon ang patahimikin. Ito yung season. Sige tayo lahat ay tumayo. At yung mga self-doubt sa ating mga sarili, sabay-sabay natin sabihin, self-doubt, self-doubt, tahimik, pinili ako ng Diyos. Ako ay kanyang in-equip. May dakilang plano sa akin ang Panginoon. Hallelujah! Sige po, purihin natin si Lord. Madaling ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Puno-puno ka ng self-doubt. Pag-isip mo pa lang ng umaga, minsan, puro na lungkot ang nangyayari sa iyo. Pag tumitingin ka sa bulsa mo, walang laman, nakatakot ka na sa mga bayarin. May kasabihan nga, may mga taong hindi takot sa end time. Kagabi lang, nakapanood ako dideclare na si Trump may meeting na siya, baka magkaroon daw ng World War III. Hallelujah. Yung iba, napapanik na. Panic buying na sila ng panic buying. Ikaw na, puro panic na, walang buying. Walang pambili eh. Kaya Puno-puno ng self-doubt. Pero sa pangalan ng Panginoong Yesus, ulitin natin, self-doubt! Quiet! Tahimik! Hallelujah! Sige, palapakan natin ang Panginoon. Makakaupo po tayong lahat. The next voice that must be silent is the voice of the accuser. The condemnation. Yan ay tinig ni Satanas. Ito yung mga sandang nagsasabing, you're a hypocrite. Pasimba-simba ka pa. Alam ko naman yung ginawa mo kanina. You've sinned too much. Malaki ang kasalanan mong nagawa. You've disqualified yourself. Ikaw mismo ang nag-disqualified sa iyong sarili. This voice uses your past to block your future. Hello? Ito yung mga boses na nagsasabi sa iyong puro kakasalanan. I know what you did last summer. Alam ko ang ginawa mo sa iyong asawa. Alam ko ang ginawa mo sa iyong church.
At dahil yung condemnation ay mabigat sa iyong buhay, nahihirapan ka ngayong humakbang. Pero sa umagang ito, sa pangalan ng Panginoong Yesus, tinuturuan tayo ng Diyos na tayo ay aabante. So, marami rin mga condemnation sa sinabi sa inyong ministeryo. I am right now in this stage, at narinig ko si Lord na nagsasabi, so marami ding sinabing mga condemnation sa inyo. Hindi kayo pagpapalain ng Diyos, hindi kayo palalaguin ng Panginoon. Pero right now, we're going to silence the condemnation. Are you ready to silence that condemnation? Amen. Sabay-sabay natin sabihin, condemnation, tahimik. Why? I am forgiven, covered by grace, and made righteous in Christ. Ako'y pinatawad na ng Panginoon, pinagutan ng biyaya ng Diyos. Hallelujah! At ako'y ginawang matuwid ng ating Panginoong Hesukristo. Romans chapter 8 verse 1, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Paniwalaan mo yan, kapatid. Amen. Punong-puno ka ng condemnation na narinig mo ang kaaway sa iyong buhay. Kaya hindi ka na-aseso kasi itong ginawa mo. May kausap ako rito? Kaya hindi ka naangat sapagkat ito ang iyong nakaraan. Pero hindi ka naliligtahan ng iyong nakaraan. May dakilang plano sa iyo ang Diyos. Are you with me, church? Mga kabataan, may dakilang plano sa iyo ang Panginoon. Kahit marami ka na naging boyfriend at girlfriend, marami ka ng karanasan, hallelujah, hindi pa rin natatapos ang plano sa iyo ng Diyos. Tanggalin mo yung condemnation na yan sa buhay mo. Sumunod, the voice that must be silent. The voice of fear and anxiety. Ang dinig na kung saan ay punong-puno ng takot at ng anxiety, this voice must be silent. Ito yung mga salitang, what if I will fail? What if people will leave me? What if I lost my job? I get sick? I lost control. Paano na kung ito? Puro ito takot. Hello? Meron ba rito nakakaranas ng punong-puno ng takot sa kanyang buhay? Paano kung iwanan ako ng aking asawa? Paano na kung dumating ang nuclear bomb sa Pilipinas? Marami mga tao, ano-anong imagination na takot na naririnig nila sa kanilang buhay. Paano na kung lumindol? Hello? Paano na kung ito? Ang dami mong puro paano na? What if the voice that prisons your mind? Yung mga salitang yan, yung what if na yan is a voice that will prison your mind. What if is the voice that delays your destiny? What if is the voice that grounds your identity? Puro ka, paano na? What if? Sabi natin sabay-sabay. What if? Fear, anxiety? Tahimik. In the name of Jesus Christ. Ang sabi ng Isaiah chapter 41 verse 10, fear not, for I am with you. Huwag kang matakot, kasama mo ako. Philippians chapter 4 verse 6 to 7, do not be anxious about anything. Pagtakot ka, pagtakot ang isang tao, lagi kang patras. Hello? Hindi ka makaabante. Kasi puno-puno ka ng takot. Kaya buhay mo, imbis na umaangat, bumababa. Imbis na ikaw pinagpapala ng Diyos, lalo kang naghihirap. Bakit dapat nasimulan mo na yung negosyong yan? Kaya lang puno-puno ka ng takot. Bakit ang narinig mo, paano kung babagsak? Meron, may kinakusap si Lord dito. Matagal na yung negosyo sa puso mo, kaya lang ayaw mo simulan. Bakit puno-puno ka ng takot? Pero sa oras na ito, patatahimikin natin yung takot na yan. Hello, church! Handa pa kayong matahimikin yung takot na yan? Hallelujah! Meron dito, dapat tapos ka na sa iyong kolehiyo. Dapat graduate ka na, kaya lang puno-puno ka ng takot. Paano na ako mag-graduate? Wala na kami pera, hindi ko kaya pag-aralin ng aking mga magulang. Sa oras na ito, patahimikin yung takot na yan. Tingnan mo yung katabi mo. Hallelujah! Baka punong-puno ng takot yan. Hallelujah! Sabi mo sa kanya, psst, takot? Tahimik. Ulitin mo, takot? Tahimik. Kasama ko ang Diyos. Hallelujah. Fear sometimes is louder than faith. But faith speaks
pa rin ang tinig ng pananampalataya. Paano? When you feed the Word of God in your life. Kaya kailangan lagi mo pakainin ang pananampalataya ng pagkain ng salita ng Diyos. Kailangan natin sabay-sabay sabihin ito. Taas natin ang ating kamay. 1, 2, 3, go. God is with me. I will not fear. My peace is not based on circumstances, but on Christ. Ito, palakpakan natin ang Panginoon. So, damdamin nyo ang presensya ng Diyos sa inyong buhay. Inuulit ko, meron dito, inimbitahan ka lamang, pero hindi aksidenteng narito ka. Sapagkat tinawag ka ng Panginoon, pinili ka ni Lord. Kailangan patahimikin mo yung takot sa buhay mo. Sumunod na boss na kailangan natin patahimikin. Are you still with me, church? The voice of the crowd or conformity. Ito yung tinig na nagsasabing, do what everyone else is doing. Don't be too radical. Blend in. Don't stand out. Makisama ka na lang. Ang KJ mo naman, masyado ka namang banal. Ito yung tinig na gustong ikaw mag-compromise. Ano kayo? Lahat naman may boyfriend, mag-boyfriend ka na rin. Lahat may girlfriend. Ikaw, may itsura ka naman, ba't wala ka pa rin girlfriend? Hello? Ito yung tinig na gusto kang mag-compromise. Ikaw sa bako rito? Lahat naman nakaranas na ng kissing. Mag-kiss na kayo. Parang wala na akong kausap dito. Parang iba yung crowd ko ngayon kaysa kahapon na. Pero sa pangalan ng Panginoong Jesus, yung crowd na yan na nagsasabing, ikaw ay mag-compromise, kailangan patahimikin. Amen. Pinili ka ng Diyos sa kabanalan, huwag ka mag-compromise. Hello? Ito yung gusto ng kaaway, na ikaw ay sumama doon sa mali. So this voice of the crowd pressures you to fit in instead of standing out for God. This is the voice that makes you sacrifice your convictions for acceptance. Gusto mo nito, mag-compromise ka para lang matanggap ka. Gusto nito, kahit na ikaw ay magkamali, basta lang yakapin ka. Pero sa oras nito, sa pangalan ng Panginoong Jesus, are you with me? So, church, sa pangalan ng Panginoong Jesus, patahimikin natin yung tinig na gusto tayong mag-compromise. Sabay-sabay natin sabihin, conformity, pagko-compromise, tahimik. Romans chapter 12, verse 2, do not conform to the pattern of this world. Sabay-sabay natin sabihin ko, 1, 2, 3, go. I am set apart, not ashamed. I will stand for Christ, even if I stand alone. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sumunod, nang malapit na pumatapos itong mga boses nito, then pag-usapan natin anong kailangan natin gawin. The voice of comparison. Ito naman yung lagi mong kinukumpara yung sarili mo sa iba. Ito yung mahilig kang tumingin sa post ng mga kabatchmate mo. Tinitingnan mo yung nangyayari ng best friend mo dati kung nasa na sila. Ito yung nagkukumpara ka lagi. Ito yung nagsasabi, look at them. They are more successful than you. You're already behind. Why even try? Others are better. Buti pa sila, ang bilis ng progreso. Wala ka namang napapatunayan pa kumpara sa kanila. So ito yung tinig na kung saan mahilig magkumpara. O huwag mo tingnan yung katabi mo at ikukumpara mo sarili mo sa kanya. Mahilig tayo magkumpara sa ating mga sarili. At dahil doon, nanliliit tayo minsan sa ating pagtingin sa ating mga sarili. Imbis na nakita mo ang glory ng Diyos sa buhay mo, nakikita mo ang iyong kahinaan. Kaya sabay-sabay ko sabihin, tahimik. Voice of comparison, tahimik. So, huwag niyo rin ikukumpara ang inyong simbahan sa ibang simbahan. Unique ang calling nyo kay Lord. Amen. Huwag niyong ikukumpara ang inyong pastor, ang inyong mga apostol sa ibang mga lingkod ng Diyos. Unique ang kanilang calling sa Panginoon. Amen. Kaya sabay-sabay sabihin, you're not called to compete. You're called to complete your assignment. Nasa kamay at sabay-sabay sabihin, I am running my race.
God's plan for me is unique and His timing is perfect. Come on, palapakan natin ang Panginoon. Sumunod po. I hope and I pray kinakausap ka ni Lord sa mga boses na ito na kailangan mong patahimikin. The next voice is the voice of trauma and pain. May trauma kang nangyari sa iyong nakaraan. Maaring naabuso ka ng iyong magulang. Maaring may nangyari sa iyo nung ikay high school na hindi mo makalimutan. May kausap ako rito? Naabuso ka by words, physically, no? Naabuso ka ng mga business partner mo. Naabuso ka sa dati mong ministeryo at laging nagsasabi ito na you'll never recover. Hindi ka na makaka-recover. You'll always be broken. No one can truly understand you. Hanggang ngayon, dala mo pa rin ang sukat ng kahapon. Ikaw sa ba ako ngayon? Wala talagang nakakaintindi sa pinagdadaanan mo. So itong boses na ito na trauma and pain, sa pangalan ng Panginoong Yesus, sabay-sabay natin sabihin, tahimik. Yung boses na yan, na kung saan may trauma ka sa nakaraan, may sugat ka sa nakaraan. Sabi ng Panginoon sa Psalms 147 verse 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Isaiah 43 verse 18 to 19, forget the former things, I am doing a new thing, sabi ng Panginoon. Kaya sabay-sabay sabihin, taas ang kamay, I am not my pain, I am God's masterpiece, healing is my portion. Amen. Sige, malakas sa palakpak sa Panginoon. Come on, sige, palapakan natin si Lord, purihin natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya gusto ko lang magkaroon ng illustration, mga kapatid. Minsan pinapalitan kasi natin, imbis at paniwalaan natin ay boses ng Diyos, pinapaniwalaan natin ito yung mga boses na ito. Alam ba, gusto ko lang itong tumawag ng dalawa. Chairman, Pastor Apostle Danny, at saka itong si Apostle Felix, dito po kayo. Ito yung boses ng Diyos. Ito yung boses ng mga nasabi natin kanina. Okay? Boses ni Lord. Maganda ba boses mo? Pakinggan mo nga. Hello. Ba? Pwede. Ito yung boses naman ng takot. Ito yung anxiety, trauma, pain, at yung mga negative, mga bagay na hindi ayon kay Lord. Ang problema natin, na lagi tayo nakaharap dito. At pag nagsasabi siya ng takot, pangamba, ang sasabihin natin, Lord, yun ang sinasabi niya, paano na? Hello? May sinasabi siya, pero, paano Lord? Yun ang mas malakas. Nandiyan kayo? Instead na, ang pakinggan ay si Lord. Amen? Kung ano yung sinasabi ng Panginoon, anak kita, mahal kita, pinili kita, at sasabihin mo, takot, pinili ako ni Lord. Ikaw, na-compromise, ako ay iniba na ng Panginoon. Hello? Imbis na pakinggan mo yung salita ng Diyos, dito ka lagi nakatingin. At pag may sinasabi, paano na Lord? May sinasabi. At kung na kayo oo ng oo. Ngayon ang tanong ko sa'yo, sino mas malakas? Boses ba ng Diyos o boses ng kaaway? Ang tanong dyan, saan ka ba nakatingin? Hello? Sino ba yung binibigyan mo ng halaga na boses? Diyan na kayo, hindi pa tayo tapos. Imbis na, problema, ito sabi ni Lord, hindi ka mananaig sa akin. Pakinggan mo yung sinasabi ng Diyos at harapin mo yung problema, harapin mo yung boses. Sabi ni Lord, ako ay ulo, hindi buntot. Sabi ng Panginoon, pinagpala na ako. Hindi ako walang kwentang tao. Kaya, boses, mas malakas si Lord. Amen. You have to conform. You have to face that voice at maging mas malakas. Kaya ba kayo? Ang boses ng Diyos sa'yo. Come on, sabi mo sa katabi mo, mas pakinggan mo. Mas isa puso mo. Mas paniwalaan mo ang boses ng Diyos kaysa ang boses ng takot, ng anxiety, ng trauma, ng pain, ng conformity o anumang boses na labag
nais ng Diyos. So I'm right now here sa pangalan ng Panginoong Jesus para ikaw ay buhayin sa iyong espiritu. Marami ng pagkakataon pinakinggan mo ang boses ng kaaway. Nahinto ka, na-stop ka. Dating mainit ka kay Lord, pero wala ang init mo sa Panginoon. Bakit mas nanaig yung boses ng kaaway?